Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sagot ni Wuchen, Mao, ipapadala ko sa iyo mamaya ang direksyon para sa sitwasyon ng Pingzhou. Huwag kang mag-alala, sundin mo lang ang susunod ko. Mahal kong ate, ipapadala ko sa iyo ang framework. Kompletuhin mo na lang ang mga kulang. Nagmumuni-muni siyang tila nagmumurot sa patuloy si Ahuang, Hey, Wuchen, matutulungan kitang buuin ang code, pero di ko alam saan kukunin ang mga gamit na binanggit mo. Ani ni Wuchen, kung di mo alam, tanungin mo sina Guruibo at Bao Zhenhui. Bukas aalis ako papuntang Hong Kong, pero ngayon, kailangan kong kausapin ang isang tao. Ilang sandali ang lumipas habang kumikislap ang ilaw sa kusina, sinabi ni Wuchen kay Liruobing, Darling, tikman mo nga ang luto ko. Sagot ni Liruobing, tinawagan mo lang ako para sa barbecue. Alam mo ba kung gaano kahirap gawin ang Royal Special Perfume? Abala talaga ako nitong mga oras. Mahigpit siyang yakap ni Wuchen at sinabi, alam ko. Pero pag magtagumpay ang proyekto sa gitnang silangan, lalong lalakas si Wu Yurong. Ayaw mong maungusan siya, di ba? Ile. Naiinis na ako, tinuturol mo pa yang nakakainis na babae para kumita. Ani ni Wuchen, maaari kitang supilin pa. Kinurot siya ni Liruobing at tanong, bakit nga ba tayo laging ganito? Ano nung gusto mo ngayon? Niwinasi siya ni Wuchen at Ani, Sai, darling, sobrang talino mo, hindi kita kayang tanggihan. Paano kaya kung Itinulak siya ni Liruobing at sabi, oh, tara, usapang negosyo muna. Ano ba talaga ang gusto mo? Ani ni Wuchen, ang film base at ang bagong shoot ng drama ay sinasabotahe ng pamilya Xiang. Walang progreso sa alinman. Para tuluyan itong maresolba, kailangan kong mapasaiyo si ikalawang Miss Xiang Xianan. Itinaas ni Liruobing ang kilay at tanong, hindi ba pagligawan mo ng babae ang specialty mo? Ngayon, hindi mo kaya si Xiang at kailangan mo ang tulong ko. Sagot ni Wuchen, misunderstanding, darling. Si Xiang Xianan ay parang ligaw na kabayo, mas ligaw pa kay Yurong. Kung hindi natin siya mahuhuli ng maaga, mas magugulo pa tayo mamaya. Naalala ni Liruobing si Wu Yurong, na pabuntong hininga, hindi na kaya ng ulo ko ang isa pang pabigat. Masakit na. Hinagod niya si Wuchen at sinabing, sige, sasamahan kita sa pagpapabihag kay Xiang Pero ngayon, kailangan mo munang magbayad ng utang, o hindi ko papabayaan ito. Ilang sandali ang lumipas, saka humiga ng mapangakit si Liruobing at Ani, ikwento ko sa'yo, hindi ako gagalaw ngayon. May kakayahan ka bang pasayahin ako? Sagot ni Wuchen, darling, ilan pa lang yan sa mga sorpresa ko. Ipakikita ko sa'yo. Bigla, nakaramdam si Liruobing ng munting bagay sa pagitan ng kanyang hita at napasinghap, anong ginagawa mo, bad boy, Sa ibang lugar hinaharap ni Liruobing si Xiang Xianan at Saad, nagdudulot ka ng problema para sa mister ko. Tinatanggap niya pa, pero ako, hindi. Itinutok niya ang baril kay Xiang Xianan. Tumawa si Xiang Xianan at wika, alam ng buong mundo na nagpapabigat ako kay Wuchen nitong mga araw. Liruobing, mangahas ka bang papatayin ako rito? Nakakatawa ka. Sinampal siya ni Liruobing sa magandang mukha. Natunganga si Xiang Xianan at sagot, talaga ba mangahas ka? Bumagsak siya sa sahig. Sa basement prop storage room ani ni Bao Zhenhui, sisingilin mo ba talaga ang ikalawang miss? Wala na bang ibang paraan? Sagot ni Wuchen, Zhenxiao, hindi ko na magawang mag-shoot ng drama o magtayo ng film base. At hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito sa akin. Kung papalampasin ko siya, hindi ko alam kung kailan siya susunod na gagawa nito. Malaki ang lugi natin dahil sa pagkaantala ng proyekto. Maaari mo bang kalkulahin ang halaga ng pagkalugi? Pagkatapos niyang sagutin iyon, sumunod si Bao Zhenhui, ano naman pagkatapos mong patayin siya? Papalagpasin ba ng pamilya Xiang? Sagot ni Wuchen, kung sino pa mang kasama sa pamilya Xiang, mag-aalala ako. Pero Xiang Xianan ay iba, mayabang at independyente. Matagal na siyang nag-iisa sa Hilagang Amerika at palihim kumikilos. Kakaunti lang ang may direktang koneksyon sa kanya. Nagmulat ng bahagya si Xiang Xianan at bulong, balak nila akong patayin. Tinanong ni Bao Zhenhui, kaya ngayon, ano na? Itinaas ni Ahuang ang tablet at wika, tingnan nyo, ito ang facial scan data ni Xiang Xianan. Madali lang humanap ng katugmang taas, ipadala sa South Korea para ma-plastic surgery at maging kamukha niya. Ani ni Liruobing, gamit ang voice modulator, pareho rin ang boses niya.
At saka natin ipauwi ang peke para masunurin siya. Sabi ni Wuchen, Huang, gamitin mo ang modulator at sabihin mo kay Zhen Xiao ang isang bagay. Tingnan natin kung maaalam niya ang kaibahan. Ginaya ni Huang ang tinig ni Xiangxianan at wika, Lili ko, mas lalaki ka na paglipas ng ilang taon, hindi masama. Grabe, pati abs mo. Iangat mo ang shirt mo at hayaan mo si ate na makita yan. Sumigaw si Bao Zhenhui, naku po. Pareho siya ni pangalawang miss. Dagdag ni Liruobing, si Hishikin ay may pangangatawan at taas na kahawig niya. Walang ibang misyon, pwede siyang gumanap. Ngumiti si Wuchen, magaling ang aking Liruobing, agad mong nakita ang perpektong kandidato. Bulong-bulong ni Xiangxianan, hindi maisip na magagawa nila to Ani ni Liruobing, kaya simulan ko na. Tumingin siya kay Xiangxianan na nagkukunwaring tulog. Biglang ginising siya ni Xiangxianan, kinuha ang kutsilyo, sumugod, at sigaw, galawin mo ang. Sa isang iglap, sinaksak niya si Liruobing sa lalamunan. Nagulat si Wuchen, Huang, at Bao Zhenhui. Tumalikod si Xiangxianan, tinapik ang balikat ni Wuchen, at wika ng malamig, at ikaw. Sinaksak niya si Wuchen sa tiyan. Sumigaw si Wuchen ng malakas, Ngumiti si Xiangxianan at tanong kay Bao Zhenhui, Lili ko, sila ang unang umatake sa akin. Ngayon na patay na sila, tutulungan mo pa rin ba sila? Natigilan si Bao Zhenhui, nanginginig at nagulat. Biglang pumalakpak si Wuchen at Ani, impresibo ang kilos, mahusay ang linya, at those eyes. Salamat sa acting guidance, Xiangxianan. Natunganga si Xiangxianan at sabi, nagfi-film pala yan. Hindi nila ako sinasabing patayin? Tumingin siya kay Liruobing at bulong, hindi ka ba patay? Pero bakit parang totoo? Ngumiti si Huang at nagsabi, syempre, eksena lang sa pelikula yon, hehe. Madali lang kontrolin ang mga eksena sa loob ng isang programa. At kapag lubos na nakatutok ang isang tao sa isang punto, hindi niya malinaw na maaalala ang ibang mga sensasyon. Bumaling si Xiangxianan kay Wuchen at nagsabi, sige. Maaaring ilusyon lang ang pakiramdam ng paghiwa sa lalamunan ni Liruobing. Pero Wuchen, nagkakamali rin ba ako tungkol sa pagkakatusok sa tiyan mo? Hinubad ni Wuchen ang kanyang pangitaas at ipinakita ang isang espesyal na gamit sa pelikula. Ang mga pinalakas na magic props ay kayang lumikha ng epekto na parang totoong tumagos sa anumang bahagi. Nagpatuloy siya sa paggawa ng pelikula, hindi lahat ng hakbang ay kailangang high-tech. Ang mga binagong magic props ay makakalikha rin ng kaparehong nakagugulat na epekto. Bahagyang nanginig si Xiangxianan. Mahinang bulong niya sa sarili, ang lalaking ito si Wuchen. Niloko niya na naman ako. Sa isip ni Wuchen, nagkikibot na naman ang katawan niya. Ibig sabihin, tamang-tama na ang timing. Ito ang isang lihim na natutunan ko sa libo-libong taon ng reinkarnasyon. Kapag natalo siya ng parehong tao ng 2 beses, magsisimulang manghina ang kanyang pride. Sa puntong ito, ang panliligaw sa kanya ay magiging normal na hirap, imbes na sobrang hirap. Biglang lumapit si Wuchen at sinabi, pangalawang binibini, kung tama ang obserbasyon namin ni Ruobing, nagkikibot ka na naman. Tulad ba ito ng dati? Kailangan mo bang magpalit ng pantalon? Nakangising sumagot si Xiangxianan, sige. Magaling ka talaga. Pero paano naman ang Pingzhu? Kaya mo rin bang hawakan iyon ng kasing dali? Tumawa si Wuchen, Pingzhu. Mas madali pa yon kaysa sa paglalaro ko sa iyo dito sa Hong Kong, inabot niya ang balikat ni Xiangxianan. Napaurong si Xiangxianan at naisip, bigla siyang humawak. Itong lalaking ito. Nagpatuloy si Wuchen, 3 araw na ang nakalilipas, sa umaga, biglang nagtipon ang napakaraming uwak sa itaas ng construction site ng Film City sa Pingzhou. Binabasag nila ang mga salamin ng gusali ng opisina at nag-iwan ng dumi kung saan-saan. Tinawag ang insidente bilang daan ng Tai, na isang pun sa daan ng kamatayan, at umabot ito sa lokal na balita. Nagkataon, kinahapunan ding iyon, dumating ang isang Feng Shui master sa lugar at nagpahayag, ang bahay na may mataas na bubong ay malas at hindi maaaring tirahan, ang kasawian ay nagmumula malapit sa matataas na tor. Matagal nang may sunod-sunod na kamalasan sa lugar na iyon at sinasabing isinumpa ng mga kaluluwang may hinanakit. Ang pananatili roon ay magdadala ng mas matinding kapahamakan. Kinabukasan, 8 manggagawa ang misteryosong nawala mula sa lugar. Isang manggagawa na nawalan ng katinuan ay paulit-ulit na binubulong, ang pananatili rito ay magdadala ng kasawian na siyang nagpasimula ng matinding takot sa iba. Sinubukan ni Maurusong na pakalmahin sila, ngunit walang naging epekto.
Bunga nito, kahapon, maraming manggagawa na nasa bingit ng pagkabaliw ay sabay-sabay na nagbitiw upang iligtas ang sarili na nagdulot ng paghinto ng buong proyekto ng konstruksyon. Tiningnan ni Wu Chen si Xiangxianan at nagsabing, pangalawang kapatid na babae, tama ba ako? Tinulak ni Xiangxianan ang kamay niya at sinabi, sabihin na nating totoo lahat ng sinabi mo. Ano ang susunod? Sumagot si Wu Chen, pangalawang kapatid, ang plano mo ay pagurin ako ng sabay-sabay sa Pingzhou at Xiangjiang. Sa kasamaang palad, kahit matalino ang iyong estratehiya, nakaligtaan mo ang pinakamahalagang bagay. Namumulot ang noo ni Xiangxianan at nagtanong, ano ang nakaligtaan ko? Ngumiti si Wu Chen at sinabi, ang unang galaw ni Ginoong Xiang, ang lumikha ng daan ng kamatayan, ay kinasasangkutan ng alaga mong si Zhang Yuan, ang tinatawag na international bird expert, na naglagay ng maraming mekanismo upang akitin ang mga uwak sa site. Dagdag pa ni Wu Chen, ang pangalawang galaw, ang suhulan si Feng Shui Master gamit si Zhang Yuan. Ngayon, ang pinakamahalagang ikatlong galaw, ang 8 nawawalang manggagawa. Patay ba sila o itinago lang? Kung itinago, nasaan? Iyan ang bagay na hindi rin malutas ni Mao Rusong. Sinabi ni Liruobing, mahal, huwag mo nang patagalin. Ano ba talaga ang issue? Nagtanong si Xiangxianan, kaya mo bang lutasin ito? Sumagot si Wu Chen, huwag kang magmadali. Tatawag muna ako. Tinawagan niya si Mao Rusong at nagtanong, Boss Mao, maayos ba ang lahat? Yung address na pinadala ko sa'yo. Sumagot si Mao Rusong, Ginoong Wu, nahanap na po namin sila. Ang 8 manggagawa ay nasa isang villa, naglalaro ng mahjong. Sinabi nilang may nagbayad sa kanila para lang maglaro, at manalo man o matalo, makakakuha sila ng 6 hanggang 700,000 yuan. Narinig sa background si Kalihim Zhang, si Xiao Wu ba yan sa linya? Pahingi ng kausap. Ibinigay ni Mao ang telepono. Sabi ni Kalihim Zhang, Xiao Wu, patawad sa gulong idinulot ng anak ko, na nag-antala ng progreso sa Film City. Papagalitan ko siya ng maayos. Hindi na ito mauulit, pangako yan kay Ginoong Li. Sinampal niya ng malakas ang kanyang anak. Kalma lang ang sagot ni Wu Chen, Kalihim Zhang, hindi mo na kailangang magsalita ng mabigat. Ayusin mo na lang ang sa inyo. Ibababa ko na ang tawag. Napahinto sa pagkabigla si Xiangxianan. Lumapit si Wu Chen, hinawakan muli ang balikat niya, at bumulong sa tainga, sa isang lipunang may batas, ang basta-bastang pagpatay ng 8 tao ay sobrang delikado. Tungkol naman sa lugar ng pagtatago, ang paggamit sa bahay ng anak ni Kalihim Zhang, ang pinakamataas na opisyal sa Pingzhou, ay napakagaling. Aaminin ko, napakahusay ng pagtatago. At tungkol sa maganda, ang paraan ng pang-aakit sa anak ng Kalihim ay kahanga-hanga. Ang anak ng Kalihim, na sanay sa marangyang eksena, ay tuluyang nalinlang ng ipadala mo, gamit ang koneksyon ni Zhang Yuan, ang isang kaakit-akit na tagasanay ng ibon upang umarte sa harap niya. Marunong ka talagang gumamit ng tao. Samantala, sa Pingzhou sinabi ni Kalihim Zhang sa anak niya, tanga ka. Sa susunod, huwag kang sasama sa mga kakatwang tao na gumagamit ng madidilim na paraan. Habang naglalakad palayo, sinabi niya, Ginoong Zhang, matapos ang insidenteng ito, hindi ka na malugod na tatanggapin ng Pingzhou. Umalis ka na. Bulong ni Mao Rusong, nagdulot ng sobrang gulo sa akin at kay Ginoong Wu. Dapat turuan ng leksyon. Hindi nila alam, ang pambubugbog ni Mao Rusong kay Zhang Yuan ay magiging sanhi ng malaking problema ni Wu Chen sa hinaharap. Ngunit yan ay kwento para sa ibang pagkakataon. Lumapit si Wu Chen at bumulong kay Xiangxianan, hindi ko ba sinabi sa'yo, mas kilala kita kaysa sa sarili mo, pangalawang kapatid? Panalo na ako. Ngayon, magulo ang nararamdaman mo. Kahit ang katawan mo ay nagre-reaksyon ng magulo. Tama ba? Patuloy mo akong inaakit para lang sa kilig, para habulin ang dopamine rush. Ngayon, nakuha mo na ang sagot mo, hindi ba? Kaya, pangalawang kapatid, gusto mo bang sumubok pa ng isang mas matinding hakbang? Napawisan si Xiangxianan at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Wu Chen, maging babae kita. Maglaro tayo ng mas masidhing laro. Yung gusto mong gawin noon, pero hindi mo kailanman nagawa. Subukan natin. Nagulat si Xiangxianan. Tinulak niya si Wu Chen at sinabi, sira ka talaga. Habang paalis na siya, sinadya niyang mabangga si Liruobing at sabay sabing, Denye. Naisip ni Liruobing, ano yon? Hindi ba't dapat maagaw ni Wu Chen ang damdamin niya? Mukhang hindi naman ganoon ang nangyari.
Sabi ni Bao Zhenhui, Wuchen, mas galit pa si pangalawang kapatid ngayon kaysa noong huli siyang umalis. Dagdag pa ni Ahuang, nabigo ka ba? Pumalakpak si Wuchen at sinabi, magkalat na. Bumalik sa trabaho. Hindi siya manggugulo muna. Simula bukas, bumawi sa progreso. Gabing iyon, kumatok si Wuchen sa pintuan ni Xiangxianan. Binuksan niya ito. Ilang sandali ang lumipas at nasa loob na sila ng kanyang silid nang sabihin niya, Wuchen, baka sobra akong nakainom at kaya ganito. Bigla siyang hinila ni Wuchen sa isang mahigpit na yakap, pinindot ang kanyang malambot at masaganang dibdib sa kanyang katawan. Sinabi ni Wuchen, pangalawang kapatid na babae, maayos ang pag-isip mo nang buksan mo ang pinto, nakilala mo ako at tinawag mo ang pangalan ko. Hindi ba? Tinanong siya ni Xiangxianan, paano mo ako natagpuan dito? Lumagda ako nang hindi ipinangalan. Sumagot si Wuchen, anong sinasabi mo? Hindi kita marinig ng malinaw. Kinuha niya ang baso ng alak niya at tinanong, kaya? Mas kilala ba kita kaysa sa sarili mo? Pumikpit si Xiangxianan at tinulis ang kanyang malambot at mapungay na mga labi. Hinalikan siya ni Wuchen. Tugon ni Xiangxianan ng may kasabikan, Nendi. Naisip ni Wuchen sa sarili, ang paghahalikan ng babaeng hindi ko hinabol sa isang milenyo ng muling pagkabuhay. Pinindot niya si Xiangxianan laban sa pader, biglang pinaliko at naisip niya sa sarili, ay tunay ngang kakaibang karanasan. Hinawakan niya ang payat na baywang niya. Umungol si Xiangxianan sa sarap, Nandi. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.